So nandito tayo sa isang sementeryo ng Panacan, Davao City. Kamustahin natin ang mga sementeryo matapos ang undas. Bakit nga ba lumulubog na ang sementeryong ito? At tila ba wala nang nakaalala pa sa kanila? At isang pamilya na nasa listahan, dinala nga ba sa sementeryo upang isumpa? At bakit naman ito isinama sa mga kalansay? Welcome back to my channel. Ngayon, nandito tayo sa isang sementeryo na lumulubog. Hindi naman totally yung pinaka-sementeryo guys, pero itong papakita ko sa inyo. Yan yung mga nicho dyan. Sa bahaging ito naman, makikita ninyo na yung pinaka-wall ng kalsada. At ito, yan. Kahit ako nahirapan akong pumunta dito, kung i-imagining ko kung ako yung dadalaw sa mga, kung meron ako dito ng matay na lola or kamag-anak, ay mahihirapan din ako. Pag may time na bumabaha, lumulubog talaga sila. Balita ko, yung mga nahuhuling isda ba? Saan yan, Master G? Disclaimer, wala naman tayong balak sirain tong lugar, pero ito ay nangyayari talaga. Tingnan nyo. Na-vlog ko to ng gabi. Grabe, oh. Way back, 2 years ago. Ngayon, yung ibang mga kamag-anak ng mga yumao, hindi daw nakadalaw nitong undas. Dahil nga sa sobrang, tignan nyo, bihira na itong makita yung iba. Ang hirap na naman dumalaw yung pag ganyan, guys, oh. So, hanapin natin yung mga nicho dito na pinasok ng tubig. Tapos, pinag-anuhan doon ng mga isda. Pinasok na ng mga isda, guys. Nitong nakaraang linggo lang naging kontrobersyal ang sementeryong ito na binabaha nga dito sa Davao City. Naging laman ng mga social media at ng mga balita. Ang isang video naman na ito ay mula naman kay Sir Alvin Muctadil ng Davao City. Nakikita nyo ba yung dalawang isdang malaking itim o parang tilapia na ginawa ng tirahan ng loob ng isang nidsong ito? Bukod pa dito ay makikita ang sementeryo na mistulang abandonado na. Tila ba parang wala nang nakaalala sa kanila. After nito, balikan natin yung sementeryo. May mga nakita tayong mga pictures and outfit check. Simple lang tayo. Parang gagapas lang mga master. Kamusta po kayo? Kamusta yung undas? Kinamusta natin ang sementeryong ito matapos ang undas. Ito namang isa, parang umangat na. Oh. Para siyang umangat guys. Oh. Ano nangyari dito sa mga patay? Nakikita ninyo. Itong nasa pinakalikuran ko ay isang nicho na hindi na nadalaw ng kanyang pamilya. Actually, hindi na ma-abandon ng cemetery or cemetery. Paano bang tamang pagbigkas? Cemetery or cemetery? Cemetery. Kung may mga kalansay pa, yan. At yung kabuuan ng ulat talaga. Imagine ako kunyari yung dadalaw, oh. Halos konti na lang, abot mo na. Ayan, oh. Ang dami. Ayan, oh. Grabe. Binahang sementeryo. Yan o, mga nakalubog na sa tubig guys. So, yung mga ibang nicho, oh. Tingnan nyo to, oh. Parang nagkaroon na lang ng lupa. Isa daw sa tinuturong dahilan ng pagbaha o paglubog ng mga nicho dito ay yung kinalalagyan daw mismo ng lupa ng sementeryo. Dahil located siya sa part na mababa. Pero kung sino man ang nagpatayo o engineer ng sementeryong ito, dapat lang na alamin kung bakit nagkaganito. Dahil para sa akin hindi naman ganun luma o kaluma ang sementeryo. Nakikita pa nga natin yung mga bakas kung hanggang saan umaabot, bukod pa sa mga pinagpatungan sa ilalim. So correction mga master, hindi po abandonado itong sementeryong ito. A few moments later. Grabe to, pulang-pula yung nicho. Parang galit. Dito naman tayo. Napuntahan ko na yung dati. Dito naman tayo. Napuntahan ko na yung dati. Diba? Ito yung isa sa disiplinang lagi nating nakakalimutan. Ay, nananahimik yung mga patay, ginugulo mo. O, ano yan? Diba? Mga nagmamalinis. Mga bashers din gumawa ng iba niyan, charot. Pinagbintangan nila. Ito yung may malaking balete. Puntahan natin. Ito, iniligay pa yung tarpaulin ni ate. Ikaw ba, dumalaw ka ba nung nakaraang undas nitong 2025? O baka mamaya ikaw yung dinalaw? Ba't yun naman dyan nilagay sa balete yung ano ni ate?
Naabutan ko tong baleting to dati pa. Tsaka dati napuntahan ko to, parang patay. Hindi agi, tabi-tabi lang po. Laki mo. Ay, grabe to oh. Buti nadalaw pa rin. Ayan oh. Mas nauna yung patay kaysa sa puno. Correct me if I'm wrong. Tignan mo kung gaano siya kalaki ah. Imaginein mo, ito ako, tapos ito yung balete. Pero in fairness, nadadalaw pa yung iba. Kinain na ng balete yung kanyang nitso. Yung iba naglalagay ng mga kung ano-ano dyan. Mga larawan. Si ate. November. Ay, may bata oh. Oh, may bubong pa. Parang sinadya na lang lagyan tabi-tabi. Grabe, ang daming kalat. Tignan nyo naman yung mga iniwan ng dumalaw. Ito yung cemetery kung saan tayo nakakita ng mga pictures. Hindi pa yung naka-MJS. Tignan nyo. So, kakadating ko lang dito tayo. Grabe ito mga pinagsusulatan guys. Tignan lang natin kung nandun pa yung ano. Parang pinaglagyan na naman ng kung ano-ano. Oh. Daming kalat. Guys. Kabaong pa dyan, oh. Pinaganohan ng kabaong. Dito. Naghanap kayo ng kandila? Naghanap kayo ng kandila? Kandila? Oo. Baligya? Niyog. Kukuha sila ng buko sa sementeryo. May ano ba rito, sir? May pumupunta rito mangkukulam? Kasi nung nakarami, nakita ko mga picture. Nilalagyan ba talaga ng picture to? Itim na kandila? Saan? Ah, dito sa harap? May nagtutulos? Okay. Hindi ba? Ang daming nakuha. Kota na. Eh, confirm. Bakit naman itim ang itutulos? Yun, no? May nagtutulos doon ng itim na kandila. Possible kung may makita tayo dito. May mga buto ng tao dyan sa ilalim. Nasaan ang itim na kandila? Wala naman, nakatulos. Yung mga mangkukulam na yan, wala silang kadala-dala na mag-ano dito sa cemetery, gumawa ng mga kalokohan nila. Search lang natin. Hindi ako nakapagdala ng ano. Check natin. Ayun, ang dami oh. Ayun, may nakita ko. Ano yun? Hindi ako nang humawak. Ito yung mga ano lang yumao. Ang taray, may parcel oh. Aray ko, shucks. Ba't nilagay sa parcel yung ano ito? Talagang dito nga ako nangilabot dahil nagulat ako na may pinggan na pinagpatakan ng mga itim na kandila. Kaya mas lalo ako naging curious kung bakit ito inilagay dito. Grabe oh. May itim na kandila oh. COD. Huwag na tayong hahawak guys kasi delikado. Oh my goodness. Ay! Tignan nyo to oh. Mga gulugod pa ng patay oh. Kasi yung iba pinaglalagyan dyan ng mga kung ano-ano. Balik natin ito. Ayan o, may mga sulat. Pangalan. Ba't pinagsusulatan dito? Yung mga nandito po nakasulat oh, shout out. Bakit may ganyan? Yan pa oh. Diba?
Katatapos lang ng undas, gumawa na naman kayo ng katarantaduhan nyo dito sa sementeryo. Malakas ang hinalakaw na hindi lang basta-basta mga listahan ang mga nandito at meron pang mga nakasulat sa Bisayang mga salita na maaari na lang nating i-translate sa comment kung ano ang ibig sabihin dahil masyadong malalim yung pagkakabisaya nito. Bukod sa mga pinaghalo-halong mga kalansay ng tao na nandito ay pasintabi lamang, nagulat ako sa aking nakita. Isa na namang larawan. At bakit ito inihalo dito? Ano nag-score ba ito? Ito yun, dito pa rin yung picture ni Kuya oh. Siyempre may mga magko-comment na naman dyan, sasabihin, bakit pinapakilaman yan? Bakit mo ginugulo? Pinakita mo yung picture. Yun nga guys, ang gusto ko makatulong sa kapwa. Ang gusto ko, ano man yung makita natin sa sementeryo, kahit may picture yan, alam ko naman may privacy act tayo. Alam ko naman din, hindi naman ako ob or 80-80. Bakit mo pinapakita yan? Kasi ang pakay ko, malaman ng mga tao, pati yung mga pangalang nakalista dyan na na-discover natin, malaman na meron talagang naglagay dyan na kampo ng mga kadiliman. Oo. Kasi ako naniniwala, syempre, ang tagal-tagal na nating discovery yung sa cemetery na may mga kinulam nga. So, paniniwala ko, possible, hindi mo naman 100%, mga kinulam yan or mga sinumpa. Syempre, pagka sinusumpa ang isang tao, mas effective nga raw gawin yan sa mga sementeryo, di ba? Kaya, ingat tayo palagi, guys. Sayang nga, hindi ko nakita yung mga nagnakaw o yung mga nagnakaw sa sa kaba ng bayan. Antayin natin, baka nandyan sila next time. Kuya, buhay ka pa. Nandun pa rin yung picture niya. Kailangan natin ipakita eh. Ang tagal na niyan dyan. Na-vlog ko na yung nakaraan. Kunin natin saksi ng dalawang tao na to para sabihin nilang wala na. Bakit ganyan eh? Pinagsama-sama na lang dito. Pag hindi na makita ang pag dito na lang. Opo. Nakita din ako dong picture ng lalaki, bata pa. Murag sa Facebook bagikan. Ba't kaya sa sementeryo pumupunta po yung mga yung gumagawa ng mga ganyan? Kasi meron daw naglagay ng kandilang itim daw. Sabi nung kanang nanguha ng Ilaha po to. Ito po din ang gamit. Bakit daw po nila dito mas nilalagay? Mas mas effective daw? Ganun? Meron ba Katong dautan ba? Ay, dautan lang. Oo. Di na ba gibutang ang picture ng patay? Dili. Hindi. Di ba bukog lang yan? Buto lang yan? Darog yun eh. Oo nga eh. Barang. Basing. Tapos ayun pa may mga larawan pa. Nakita ko kanina pangalan o apelyido? Grabe no, dumi. Walay caretaker dire ng inventaryo. Pag hindi na pinuntahan ng kamag-anak, dyan na ibutang. Yan na ilagay. Oy. Kani siya Baka kakilala nyo po ito. Kana siya. Baka? Nakita ko na to sa una. Kaya lang, wala yung nag-post ba? Wala yung nag-comment kung Yang bukog yan. siguro baka. Kaya lang, parang buhay pa eh. Buha na niya ba? Buha. Ito, mga pangalan. Magkakaapelido magkakamag-anak. Comment po shout out. Kasi kung sino po yung nito, mga nakasulat dito. Bakit dinala yung mga listahan nyo rito sa sementeryo? Yung mga Sino po? naglagay ng ganyan. Pagkunin ang mga bukong la. Okay. Baka siguro yun yung mga namatay na. Kapag ang kamag-anak na dumalaw, doon lang hanapin yung Possible. Kaya lang, hirap kasi niyan. Baka mamaya buhay pa. Malalaan natin pag pinusto. Kung buhay pa yung mga yan. So, dapat pala, ilalagay lang dyan mga pangalan yung patay na guys. Hindi pala yung Diba, nanay? Ibutang dira katong mga, yung magnanakaw ba sa pondo ng bayan.
No, imagine mo guys, tayo balang araw magiging story na lang kagaya nila. Yun yung naiisip ko na parang samantalahin natin habang tayo buhay dito sa mundo. Gumawa lang tayo ng gumawa ng mabuti. Yun ang lagi kong nare-realize eh. Someday ako naman yung iba vlog, someday ako naman yung pupuntahan. Kahit hindi ko na alam yon, 'di ba? Kaya tayo habang buhay, gawa tayo ng mabuti sa kapwa. Kahit may mga hindi tayo nagugustuhan, yan lang natin. Ako kasi talaga patola ako madalas. Sa tagal mo ng vlogger, wala akong nakitang maayos mong content. Ang pangit mo mag-deliver ng salita. Sino ba nagsabing maganda? Ang tagal mo na palang nanonood sa akin, thank you ha. Kasi dagdag kita ka rin. Parang mas maganda pa yung mag-deliver ko ng salita kaysa sa ugali mo eh. Tsaka tama na lang mag-solo ka palagi. Ba't ikaw siguro wala kang kaibigan no? Siguro lagi kang mag-isa. Huwag kang makipag-collab sa ibang vlogger kasi nakakasira ka ng vlog nila. Lalo na kung kay Sir Ed Kalawag, pati kay Aga Panira ka. Who knows? Meron tayong another collaboration kay Sir Ed, abangan nyo guys. At saka kay Agassi, oo. Yung mga hindi nyo nagugustuhan yung mga ginagawa kong content, you are free to live. Oo. Pero wait lang ate, panoorin mo pa tong video hanggang dulo. May pinagdadaanan ka ba? Ba't parang ang lungkot mo? Ang ganda-ganda ng pangalan mo, lovely, pero wala ko nakitang pagmamahal sa salita mo. Parang hindi ka minahal kahit kailan. Teka lang wait lang guys. I-check natin yung itsura ni ate. Ayan. Ay, zoom natin. Ay, ganda. Grabe. Terno? Pero at least, kahit naman ganito ako magsalita, natural lahat yan. Minahal. Ikaw ba? Kailan ka ba minahal? May nagmamahal ba sa'yo? Kahit ano pang sabihin ninyo, hindi nyo ako kaya. Minsan nagsisisi din ako, minsan hindi. Grabe naman kasing makahusga. Alam mo yung isipin mo na lang. Kaya gusto ko maging mukha sa ibang nagbo-vlog na huwag kayong matakot sagutin, huwag kayong matakot na ipagtanggol yung sarili ninyo. Lalong-lalo na sa mga lapastangan, sa mga walang modo, sa walang galang, mga bastos na tao na minsan titirahin ka ng live. Kaya madalas inaano ko talaga sila ng live. Pero although hindi naman natin mapiplease ang lahat, magugustuhan tayo, pero masasabi ko lang na may mga consequence yung ginagawa nila na pangungutya, pang-aape, pambabash. Kasi yung bashing is a negative thing na hindi na naaalis sa ating mga Pilipino. At karamihan ng mga bashers, hindi sila nag-iisip ng kakasakit sila. Ang iniisip lang nila yung magawa yung gusto nila. Hindi nila iniisip yung consequences na pwedeng harapin nila, diba? Well, tayo, magdasal na lang natin, sana magbago sila, magising sila. Para ma-realize din nila someday na maling-mali yung ginagawa nila. Muli, ito na naman si Master Gaga, nagpapaalam, pansamantala, nagpapasalamat sa mga patuloy pong sumusuporta. Kahit yung mga vlog natin ay hindi naman tayo totally nagbabago sa ating vlog. Kahit maraming nagsasabi, iniisip ng karamihan dyan, oy, mayabang na yun si Master Gala. Ganito yan, ganyan yan. Wala akong pakialam. Kahit ano pang i-comment mo dyan, diba? Basta ako naniniwala ako kung anong klase yung comment mo, ganun ka. Kung bastos yung comment mo, bastos ka. Ganun lang. So thank you so much guys, at yun, hindi na ako talaga mag-share next time. Kasi diba nung mga nakaraang buwan, nakita nyo na may mga vlog ko gusto ko laging happy lang, diba? Pero wala, hindi naman maiwasan talaga. May mga taong bastos, diba? Walang galang sa kapwa. Pagdasal na lang natin na sana pagpalain pa sila, diba? Imbis na sumpa, pagpapala ang ating ihiling sa kanila. Kahit tayo, kinakamuhian nila. Yun lang. Ingat palagi mga master. Lagi ko lang sasabihin sa inyo na hindi masamang magpakatotoo, hindi masamang ipagtanggol ang sarili. Dahil sa bawat gala, bawat tao nakakasalumuhan natin, tayo lang din ang kakampi natin. Yung sarili lang natin, wala nang iba. Siyempre, kayo na palaging sumusuporta. See you! Pupunta na ako ng Ford. Magpapa PMS tayo ngayon. Try kong isingit.